Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating pong Bible class. Manalangin po muna tayo, ating pagpapasimula. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Kami po ay inyong tinipon upang muli po naming tunghayan ang paksa na ito na may kinalaman sa isa sa mga mahalagang tanda ng isang malusog na iglesia. And we've studied all throughout this series and we finally came to the final topic. Ito po ay patungkol sa evangelism at kung papaanong ang ebanghelyo ay dapat nagdidikta sa paraan ng pamumuhay ng isang individual na mananampalataya maging ng iglesia sa kabuuan. Hiling po namin na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, bigyan niyo ng linaw ang aming mga kaisipan. Ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin sa buong katotohanan, hindi po ang sarili namin ang siyang magpapasya kung anong tama't mali, kundi ang inyong salita na kailanman ay hindi magkakamali. Niling po namin ang mga kapatiran na papunta pa lamang po sa lugar na ito, sila po inyong ingatan at nawa ang aming pong pag-aaral ay maging kapakipakinabang at hamon para sa aming lahat. Lahat ay ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. So before we proceed to our study, tayo po muna tumayong lahat at umawit.
Ito na po ang huling installment, no, dito po sa series na ito ng patungkol sa pag-iebanghelismo or evangelism. And also this will be the final lesson for our long series patungkol sa mga marka ng isang malusog na iglesia. So it took us more than 2 years para ma-discuss natin lahat ito pong mga topic na ito. At sa ngayong hapon ay wawakasan po natin yung ating pong matagal nang naging series dito po sa topic na ito. And I hope malaking bagay po ito para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon para sa ating pong pagsisimula bilang isang bagong iglesia. At mainam din na inilagay natin sa hulihan ang topic ng evangelism. Pagkatapos natin mapag-aralan yung mga naunang paksa ay dapat meron tayong application ng ating pong mga pinag-aralan. And ultimately, ang goal ng ating pong pag-aaral ay hindi lamang po para mag-enjoy tayo bilang isang church, no? Kundi para ma-equip tayo upang maging kasangkapan ng Panginoon upang dalhin ang ebanghelyo sa ating pong komunidad. So our goal is to evangelize the people in our community. Kaya ito yung huling lesson na tinalakay po natin sa series na ito. So nawa maging challenge sa atin ang tamang pagkaunawa sa ebanghelyo, pagiging miyembro ng iglesia, ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang membership, lahat ng topic na pinag-usapan natin will all point to the goal of what the church is all about. Why we are existing as a church. Hindi po tayo nag-exist to simply enjoy fellowship or mag-worship lang tayo every Lord's Day or magparami lang tayo ng bilang para mapuno ang mga upuan. Hindi. Tayo po ay tinipon ng Panginoon at binuo upang maging iglesia nang sa gayon tayo po ay maging mga saksi sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung meron namang totoong saksi, tayo yung mga totoong saksi. Tayo dapat yung masipag sa pagdadala ng ebanghelyo sapagkat alam natin na ang ebanghelyong ating ipinapangaral ay totoo at makapangyarihan sapagkat tayo muna ang nakaranas ng kaligtasan bago ang iba. Kaya natin ito pinangangaral sapagkat tayo ay naligtas sa pamamagitan ng mensaheng ito. Pero kadalasan, ang kaisipan ng maraming evangelicals, even reformed, pagdating sa issue ng gospel, ay ang gospel ang ginamit ng Panginoon para iligtas tayo. Pagkatapos ay ang gospel na ito dapat ibahagi natin sa iba. Tama po yun, na ang ebanghelyo ang mensaheng ginamit ng Diyos upang tayo iligtas. At ang ebanghelyo din ito ang dapat nating ibahagi sa iba para sa biyaya ng Panginoon sila naman ang iligtas. Pero meron pang isang element na hindi natin dapat makalimutan. Ano po yun? Na ang ebanghelyo ay dapat po na may epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ulitin ko po yan. Ang ebanghelyo ay hindi lang po isang paksa na dapat nating alam, pinag-aaralan, at hindi lang po ito isang mabuting balita na dapat nating ipamahagi o ipamalita sa iba, kundi ang gospel should influence the way we live. Kaya yung title ng ating pag-aaral ngayong hapon ay ang pamumuhay ayon sa ebanghelyo. Sa English po, ang title nito is a gospel-driven life. A gospel-driven life o ang buhay na pinakamaganda at literal na translation ng English na yun ang buhay na dinidiktahan ng ebanghelyo. So ang buhay na pinapatnubayan ng ebanghelyo. So ginawa ko na lang dito ng ang pamumuhay ayon sa ebanghelyo. So ang magiging focus ng ating pag-aaral dito ay kung paano ang ebanghelyo na ito na ginamit ng Diyos upang tayo ay dalhin sa kaligtasan at ang ebanghelyong dapat nating ibahagi sa iba ay ang ebanghelyong dapat humuhubog sa paraan ng ating pamumuhay, hindi lang bilang isang Kristiyanong nagpapakilala sa community, kundi bilang mga miyembro ng iglesia sa komunidad na yon. Ang ating pong main idea para sa pag-aaral natin this afternoon ay ito po, paki-edit na lang yung ating PowerPoint. Tinatawag ng Panginoong Jesus ang iglesia, maganda nga yung inuutusan Hindi lang siya tinatawag, kundi inuutusan
ng Panginoong Hesus ang iglesia sa pamumuhay na may pagkakaisa at pag-ibig upang ipakita at mapuri ang Ebanghelyo. So, ibig sabihin, ang iglesia po ay mayroong katungkulan na hindi lamang gunitain kung paano iniligtas siya ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kundi mamuhay ayon sa Ebanghelyo na ang resulta nito dapat siya bilang isang iglesia ay mayroong unity, pagkakaisa, at yung pagkakaisa na yon ay dahil sa pag-ibig. Nang sa gayon, ang Ebanghelyo ay maipakita, mapatunayan, maipahayag ng may bisa, at syempre, at the end, mabigyan ng papuri. Ibig sabihin, maging dahilan para ma-attract yung mga hindi mananampalataya sa iglesia dahil dito sa mga katangian nito na ating pong binanggit. So meron po tayong dalawang passage na susuriin this afternoon. Pareho po siya nasa Gospel according to John. Yung isa po ay John chapter 13. Ang verses po ay 31 to 35. Yung isa ay John chapter 17 mula dun sa high priestly prayer ng ating Panginoong Jesucristo from verse 20 down to verse 23. So basahin muna natin, no? So that at least we can have an idea of what these passages are all about. Okay, John chapter 13, 31 to 35. Pabasa natin kay Mitch. Tagalog ba yung Bible mo? Okay, pabasa natin kay Mitch yan. And then, John chapter 17, 20 to 23. Pabasa natin kay Ivan. Puro babae gusto ko magbasa ngayon, ha? Okay? So, ulahin muna natin John 13, 31 to 35. Okay. Nang maalis na ang Judas, sinabi ni Jesus, ngayon ay niluluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluluwalhati sa pamamagitan niya. Kung ang Diyos ay niluluwalhati sa pamamagitan niya, niluluwalhati rin siya ng Diyos sa pamamagitan niya at agad siyang magluluwalhati sa kanya. Mga anak ko, kaunting panahon na lamang akong kasama nyo. Hahatol kayo sa akin gaya ng nasusulat tungkol sa akin. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Mabuti para sa inyo na umalis ako, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapagtanggol ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung umalis ako, ipapadala ko siya sa inyo. At kapag dumating na siya, ipapakilala niya sa inyo ang katotohanan tungkol sa Ama at sa akin. Hanggang verse, 35. Okay, so next po, John chapter 17, verses 20 to 23. 23. Verse 20, gayon may hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 22, at ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay iisa. 23, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal, kung paanong ako'y iyong minahal. Okay, maraming salamat po. So dito makikita natin, though both came from the Apostle John and this gospel, pareho po ito yung galing sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Yung isa po ay turo niya sa kanyang mga alagad, yung isa naman ay panalangin niya para sa kanyang mga alagad. And we will be considering all of this sa ating pong pag-aaral. Of course, katulad ng ginagawa natin sa lessons na ito, we have certain questions and this will be the guides sa ating pong pagtalakay ng paksa na ito. Simulan natin sa John chapter 13, dito po sa great passage about love, verses 31 to 33. Ano ang ibig sabihin ni Jesus na luluwalhatiin ng Diyos ang sarili sa Kanya at kung saan siya pupunta, hindi maaring sumama ang mga alagad? Ano tinutukoy ng Panginoon dyan? There is something here na may kinalaman sa kanyang true identity and also sa kanyang true mission. Ano yung tinutukoy ng Panginoon dito na luluwalhatiin ng Diyos ang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak? Verses 31 to 33. So nung sinabi ng Panginoong Jesucristo
na luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak, may kinalaman po yun sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. It's not something that, of course, the Father is proud about the Son. Okay? Wala pang duda dyan. Because bago pa man likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, magkakasama na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hindi po nilikha ng Diyos ang lahat sapagkat nalungkot siya at wala siyang kasama, o nalungkot siya, wala siyang kausap, nalungkot siya, wala siyang laruan. Ang Diyos, satisfied siya sa kanyang sarili. The Trinity itself was in perfect unity, happiness, love. Itong three person of the Godhead who was in one or who is one, hindi nila kailangan ng sino man. They are not dependent, no? Outside of themselves. They need no one. Pero ganun pa man, nag-decide ang Diyos na ito na lumikha ng tao, at sa pamamagitan ng paglikha sa tao na ito, magaganap ang kanyang pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Kaya kahit yung pagkahulog ng tao sa kasalanan ay paraan din ng Diyos para patingkarin ang kanyang sariling kaluwalhatian. Hindi po nagkamali ang Diyos, o kaya naman ay nalingat ang Diyos, o merong hindi inakala ang Diyos na pwede palang mangyari. Lahat po nang yan nakatakda na, no? Tinakda na ng Diyos maging ang pagkahulog ng tao sa kanyang kasalanan, at kasama doon sa itinakda ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak, ang mga makasalanan na ito pwede niyang ibalik sa kanyang sarili. Magkaroon sila ng reconciliation. At dito po, tinutukoy ng Diyos na luluwalhatiin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. Na ang anak niya, darating ang panahon, siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi siya mananatiling patay, siya muling mabubuhay, at hindi lang siya basta mabubuhay, kundi siya papanik muli sa langit kung saan siya nagmula. At ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagluluwalhati ng Diyos ng kanyang sarili. Kaya yung tagumpay ng Panginoong Jesucristo ay tagumpay ng Diyos Ama, sapagkat sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng kanyang anak, nadurog ang ulo ng ahas, diba? He was totally incapacitated, no? At sa pamamagitan nito, nagawa niyang palayain ang mga alipin ng kasalanan, maraming iniligtas, ngayon nagliligtas pa rin ng Diyos, na darating ang panahon na gaganapin ng Diyos ang kanyang pagliligtas. At nung pagkakataon na ito, actually ito pong John chapter 13 is part of that long narrative, no, patungkol dun sa huling mga panahon na kasama ng alagad ang ating Panginoong Jesucristo. At ang overwhelming emotion dito, kalungkutan sapagkat alam nila na ang Panginoon, bagamat luluwalhatiin ng Ama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng anak, darating ang panahon na hindi na nila makakasama ang Panginoong Jesucristo. So yun yung may kinarama dito sa tanong na hindi na maaring makasama ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, because when you read Acts chapter 1, yun yung huling pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga disciples, pumanik na siya sa langit. At hanggang ngayon ay nasa langit siya. So yun yung sinasabi diyan na bagamat niluwalhati ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon at ng kanyang pagpanik sa langit, mangungulila rin ang mga alagad sa isang banda, no? Sapagkat hindi na nila makakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun pa man, what's important in all of this ay natupad ng Diyos ang kanyang pangako. Na sa pamamagitan ng kanyang ipadadalang Mesyas, ililigtas niya ang mga makasalanan. And then John chapter 13 verse 34, yung next na question po natin, ano ang bagong utos? Ano ang bagong utos na binigay ni Jesus sa mga alagad? Anong sabi sa verse 34? Bago ang Panginoong Jesucristo ay pumanik sa langit at tuluyang lisanin ang mundo na ito, nag-iwan siya ng isang utos sa kanyang mga alagad. At ano yung utos na yan? John chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang sa iyo'y ibinibigay ko, ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ito po yung bagong utos. Ngayon ang tanong bakit siya bago? Bago ba yan?
Bago ba yung utos na magmahalan tayo sa isa't isa? Pag binasa niyo po ang lumang tipan, makikita niyo po doon na nandun na yung utos ng Diyos sa mga Israelita na sila'y mag-ibigan sa isa't isa. Kaya lang, merong dinagdagang Panginoon dito na elemento kung bakit naging bago ang utos na ibigin ng isa't isa. Ano sa palagay niyo yun? Ano yung bago sa utos na ibigin natin ang isa't isa? Hindi siya totoong bago sapagkat noon pa man ay nag-exist na yan. Inutos na ni Yahweh yan sa mga Israelita, mag-ibigan kayo sa isa't isa at ibigin ninyo ang inyong kapwa katulad ng inyong pag-ibig sa inyong sarili. Pero bakit dito, sa John 13:34, sinabi ng Panginoon, ito isang bagong utos. Palagay ninyo, bakit? Ano ba ang nangyari sa panahon ng Panginoong Jesucristo? At ano ba ang nagbago sa paraan ng pagtuturo o pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pagmamahal? Sa lumang tipan, inuutusan niya lamang ang mga Israelita na ibigin ninyo ang isa't isa sapagkat yun ang nararapat. Pero pagdating sa bagong tipanan, hindi lang po sinabi ng Diyos na ibigin natin ang isa't isa. Anong ginawa niya? May pinakita siya. May ginawa siya. May ibinigay siya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ipakita ang kanyang pagmamahal. So sa lumang tipanan, iniuutos lamang ito sa mga Israelita ng Diyos. Sa bagong tipanan, ginawa ng Diyos sa ipakita. Patunayan sa pamamagitan ng kanyang sariling pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang patunayan ang kanyang pagmamahal sa mga hinirang niya para sa kaligtasan. Nakita mo yung pagkakaiba, di ba? Bagamat pag-ibig, no? Pero dito sa bagong tipanan, it was proven sa pamamagitan ng sariling pagbibigay ng ama ng kanyang anak. Para mamatay sa krus ng Kalbaryo at para iligtas ang mga makasalanan. That's the newness of this love commandment. Ang Diyos mismo ang siyang kumilos, ang Diyos mismo ang siyang gumawa, ang Diyos mismo ang siyang nagbigay para magpakita ng kanyang pagmamahal. And then John chapter 13 verse 34 pa rin, ano ang ibig sabihin na ibigin natin ang isa't isa gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin? Papaano tayo dapat hamunin ng pag-ibig na ito na ibigin ng iba? Unahin natin yung unang tanong. Ano tayo ibig sabihin ng ibigin natin ng isa't isa gaya ng pag-ibig ni Jesus? Paano ba nagmahal si Jesus? Paano nagmahal ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Sinabi niya lang ba na mahal ko kayo? Sinulat niya lang ba yan sa papel, love letter, binigay niya sa kanyang mga alagad na sinasabi niya, I love you? Ganun lang ba yan? It is that kind of love ba na sentimental, emotional, na nadadaan sa love song, flowers, chocolates, date? Yan ba yung pag-ibig na tinutukoy ng Panginoon? Ang Panginoon, pinakita niya ang kanyang pagmamahal, hindi niya sinabi. At ang kanyang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagkukusa na ialay ang kanyang sarili para mamatay, no? At sa pamamagitan nito, ipagkaloob ang kaligtasan sa mga mananampalataya sa Kanya. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. Dapat daw ganun din tayo umibig. Ano ibig sabihin nun? Ganun din daw tayo umibig. Ibig sabihin, kung ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga alagad, dapat kaya rin nating ibigay ang ating buhay para sa isa't isa. Tama ba yun? Ayun ang sabi ng Panginoon eh. Ibigin natin ang isa't isa gaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang pagmamahal po natin hindi dapat sinusukat sa pamantayan ng mundo na masyadong sentimental, masyadong, alam mo yan, emotional. Wala namang problema doon, no? Kung gusto natin mag-express ng emotion para sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. Pero hindi yun ang biblical na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sang-ayon sa Biblia, handa ka maglingkod, at yung pinaka-ultimate na paraan ng paglilingkod mo, bibigay mo yung buhay mo para sa iyong kapwa.
that we are willing to sacrifice our lives for the brethren. Ngayon, of course, may mga situation na hindi katulad ng, hindi naman pare-parehas ang situation. May mga churches na nasa mga panig ng mundo na talagang pinapatay yung mga mananampalataya dahil sa kanilang pananampalataya. And sometimes, ang mga Kristiyano nagsasakripisyo ng kanilang sarili para proteksyonan ng ibang mga mananampalataya. Sila na lang ang mamamatay kaysa mamatay yung ibang mananampalataya. So that's a solid expression of love according to the Bible. Pero paano sa panahon natin dito sa Pilipinas, hindi naman tayo pinamumunuan ng mga masasamang tao. Maraming corrupt sa gobyerno, pero hindi naman sila ganun kasama na hulihin tayo at parusahan tayo dahil Christian tayo. Pero hindi ba natin kayang ipakita ang pagmamahal, katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa isang bansang malaya at sa isang bansa na katulad ng sa atin? Pwede o hindi? Pwede. Papaano? Paano tayo magpapakita ng pagmamahal na may pagsasakripisyo? Hindi mo naman kailangan palang ibigay ang buhay mo. Kapalit ng buhay ng kapatid mo para lang patunayang mahal mo siya. Ngayon, kung hindi mo naman kailangan yun, paano mo gagawing ipakita yung pagmamahal mo sa kapatid mo sa pamamaraan ng may pagsasakripisyo? Ano? Yun yung dapat magbigay sa atin ng hamon, mag-motivate sa atin. Ano yun? Yung bang unahin natin ang kapakanan ng ating kapwa kaysa sa ating sarili ay pagpapakita ba yun ng pagmamahal sa kanila? Pagpapakita ng pagmamahal. At ang totoo, mahirap yun. Diba? Na unahin natin yung kapakanan nila kaysa sa kapakanan natin. Yung bang gawin natin yung makakabuti para sa kanila kahit minsan makakasama para sa atin, ay pagpapakita ba ng pagmamahal natin sa kanila? Pagpapakita. Diba? Yung hindi natin sila sasaktan, no, sa pamamagitan ng ating hindi mga pinag-isipang salita at kilos, komento, biro at iba pa, pagpapakita rin ng pagmamahal sa kanila. Tama? Hindi naman natin kailangan mamatay eh. All we have to do is to serve them, to be humble, para sa kanila, unahin natin ang kanilang kapakanan, magsakripisyo tayo para mauna ang kanilang benepisyo bago ang sa atin. Ganun ang ginawa ng Panginoon, di ba? Inuna niya yung kaligtasan at para maganap ang kaligtasan, kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. So He sacrificed Himself. He denied Himself. Ang Panginoong Jesucristo ang nagturo na tanggihan mo ang iyong sarili. Siya yung unang gumawa nun, yung pinakamatinding pagtanggi sa sarili. Itinanggi niya na manatili siyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, para mabuhay ang mga mananampalataya na magbibigay ng buhay nila sa Panginoon. So the same kind of love. Imagine kung ganito yung love natin sa loob ng church. Diba? Unahin natin yung kapakanan, hindi natin sasaktan ng isa't isa, magtutulungan tayo sa isa't isa, hindi yung pakinabang natin ang uunahin natin, kundi pakinabang ng iba. Hindi natin laging iisipin na tayo ang dapat tutulungan, kundi ang tayong tutulong. Alam niyo yan, yung mga ganong klaseng practical na pamamaraan, dapat nag-i-exist lamang yun sa isang church kung saan pare-pareho yung mga member na nakaranas ng pagmamahal ni Jesus. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Na dapat maging motivation natin para sa ating paglilingkod at pagmamahal sa isa't isa. Next, John chapter 13 verse 35. Ano sang-ayon kay Jesus ang resulta kung iibigin natin ang isa't isa? Ng ganito. Ano magiging resulta? Ano sabi sa verse 35? Look at verse 35. Maganda yan eh. Sa pamamagitan nito, pag-iibigan natin sa isa't isa, na katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, ano sabi dyan? Ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So wala pala tayong kailangang isuot na maskara para lamang ipakita sa mga tao na tayo Kristiyano maliban sa
natural na pagmamahalan natin sa isa't isa. Pagmahal daw po natin ng isa't isa, malalaman ng mga tao sa labas na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Paano yun? Paano yun? Kailangan ba natin na kantahin lagi yung "Oh, I love you in the love of the Lord"? Kailangan ba natin kantahin lagi yun pag magsisimula yung service? Na para lang marinig ng mga tao, mahal pala nila yung isa't isa? Hindi. Dapat yun it's our way of life. Alam mo yun yung paraan ng pamumuhay natin. Dapat yun yung normal na, kumbaga para sa makina yun yung langis na, alam mo yun, na papaganda ng takbo ng ating relasyon sa isa't isa, yung pagmamahalan. Diba? Imagine a car engine na walang oil. Diba? Mag-overheat yan, masisira yung mga pyesa niyan. So the same goes with the church. Kung walang love, ganun din, magkakaroon ng friction. No? Lagi may away. Nag-aalisan yung mga miyembro. No? Nagkakagatan sa isa't isa. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, makita niya sa atin na tayo nagmamahalan. At kung tayo nagmamahalan sa loob, makikita ng mga nasa labas na tayo ay totoong mga alagad ng Panginoon. Hindi mo kailangan magsuot ng partikular na pananamit, no? Para lang ipakita sa mga tao, ito, mga Christian to. Kasi mahaba ang mga buhok, no? Mahaba ang mga damit, no? Pare-pareho ang itsura nila. Hindi ganun Hindi doon pinapalabas, hindi doon pinapakita na tayo ay alagad ng Panginoon. Kundi doon sa kung paano natin i-treat yung isa't isa sa loob. At kung paano natin i-treat yung isa't isa sa social media. No? Kung paano natin i-treat yung isa't isa sa labas. Na nakikita ng mga tao. Ibig din pala sabihin, pagka totoong mahal natin ang isa't isa, hindi natin maitatago yun sa mga tao sa labas. People will notice pagka tayo talaga ay nagmamahalan sa isa't isa. Para siyang liwanag na hindi mo siya maitatago sa kadiliman. Kusa siyang it will radiate itself, sa mga tao sa labas na ito'y mga totoong alagad ng ating Panginoong Hesukristo. And then next, John chapter 17 na tayo. Verse 21. Ano ang kahilingan ng Panginoon sa kanila na mananampalataya sa mga salita ng mga alagad? So this time, John 17 is the Lord's Prayer. Kung meron man talagang dapat tawagin na the Lord's Prayer, hindi yung Matthew 6 yun, kundi John chapter 17. Kasi ito talaga, ang Panginoon ay nananalangin. At nahati yan sa tatlong mahalagang bahagi. At itong bahagi na ito na tinitingnan natin ay yung panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. Ano po yung request ng Panginoon sa mga magiging Christian? Kasi sa kanila na mga mananampalataya. So ibig sabihin, yung palang mga magiging Christian palang pinagpe-pray na ng Panginoon. Can you imagine that? Hindi lang po pinag-pray ng Panginoon ang mga alagad niya that time, kundi pinag-pray din ng Panginoon yung mga magiging alagad pa lang niya in the future. No? At ano daw po yung pinagpe-pray ng Panginoon para sa mga magiging alagad niya? Not only in the present, but also in the future. Ano sabi sa verse 21? Na sila ay maging katulad nila na, ano ba ang ama at ang anak? Sila ay iisa. So ang Panginoon, hinihiling niya para sa mga magiging mananampalataya na mananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo na kung paano siya at ang Ama ay iisa, maging isa din sila. So ang prayer pala ng Panginoon para sa mga magiging mananampalataya sa future at yung mga magiging member ng church sa future, hindi lang magmahalan sila sa isa't isa, kundi ang isa pala sa mga magiging manifestation ng pagmamahalan sa isa't isa ng church, magiging united sila. United. Magiging iisa. Magiging buo. Kaya ang isang church dapat buo siya. No? Hindi po siya watak-watak. No? Hindi po siya nagkakagatan sa isa't isa. Alam mo yun, yung backbiting, yung pagka hindi nakaharap sa'yo, kung ano-anong sinasabi.
Pag nakaharap ka, magaganda ang sinasabi. Walang ganun dapat sa church. Dapat we treat each other with full honesty, with sincerity, with love. Walang plastikan, walang kunwarian. Dapat walang awkward sa atin sa loob ng church. Dapat normal sa atin ang magkaroon ng relationship because that's the meaning of being one. So, yung pagiging isa dito ay pwede nating ihalintulad sa isang mag-asawa. 'Di ba? Ang lalaki at ang babae, pag sila'y naging mag-asawa, sila magiging isang laman. So, ano ba yung mga practical na manifestation ng pagiging mag-asawa ng isang lalaki at babae? Of course, aalagaan sila, 'di ba? Kumakain sila ng sabay, lagi silang magkasama, natutulog sila na magkatabi. Besides that, wala silang hiya, kahit na wala silang saplot sa isa't isa, 'di ba? So, kasama ng intimacy yung love. Hindi ko naman sinasabi na gano'n ang maging relationship ng mga members sa loob ng church. Ang sinasabi ko lang is, dapat walang mali siya sa loob ng church, dapat meron tayong alam mo yun, yung malinis na pagtrato sa isa't isa, malinis na pakikipagrelasyon sa isa't isa. Iniisip natin yung benepisyo ng isa't isa. Alam mo yan, di ba, pagka naging isa yung mag-asawa, talagang parang hindi mo na mapaghiwalayan. Lahat na lang ng ginagawa nila parehas, magkasabay. Sabay kumakain, sabay naliligo, sabay nagsha-shopping, lahat. Magsabay sila, sabay natutulog. May intimacy. So, dapat sa loob ng church, meron din ganong klase ng closeness and sweetness. Kapag tayo iisa. And besides, yung pagiging isa natin is something that is above yung pagiging isa ng mag-asawa. Because ang pagiging isa natin ay may kinalaman sa Panginoong Jesucristo. Tayo iisa dahil sa Panginoong Jesucristo. Alala yung John chapter 15. So, ang Panginoon ang puno ng ubas, tayo yung mga sanga. So lahat ng sanga nakadugtong dun sa puno ng ubas, and that makes us one with Jesus. Ibig sabihin, nabubuhay tayo dahil sa Kanya, nagbubunga tayo dahil sa Kanya, nag-exist tayo dahil sa Kanya, at apart from Jesus, wala tayong magagawa. Dapat ganoon din yung church. So dapat tayo yung, alam mo yun, na-excite ka makita yung kapatid mo sa church pagka malapit na mag-Sunday. Pagka wala pang Sunday, parang naiinip ka, gusto mo siya makita. Dapat ganun yung treatment natin sa isa't isa. Kasi ganun ang church eh. Diba? Ganun ang church. Iisa siya. They are united. They are one in Christ. Next, John chapter 17, verses 21 and 23. Para sa anong layunin ang kahilingan ni Jesus na maging isa ang mga alagad? Bakit pinag-pray ni Jesus na yung mga magiging Christian in the future, maging isa? Maging one. Ano sabi sa verse 21 and verse 23? Hiniling ng Panginoon para sa kanyang mga magiging alagad na sila ay maging isa so that the world may believe that God has sent Him, and in order that the world may know that God has loved them even as He loved Jesus. So pagka po pala tayo ay nagiging isa, nagiging united as a church, dito sa mundo na ito, napapatunayan sa mga tao sa mundo na tayo ay niligtas ng anak ng Diyos at tayo ay iniibig ng anak ng Diyos at iniibig ng Diyos na nagpadala sa anak ng Diyos. Kita mo yan? Doble-doble, patong-patong na pagmamahal. So nakikita ng mga tao yun. Pagka daw ang isang church, mahal nilang isa't isa. Pagka daw isang church, buo. Nakikita ng mga tao na ito ay niligtas ng iisang Diyos. At yung Diyos na yon nagmahal, yung Diyos na yon nagsakripisyo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. John chapter 17 verse 22. Ano ang ibinigay ni Jesus sa mga alagad upang sila ay maging iisa? Anong binigay ni Jesus para maging isa ang mga alagad? Verse 22. Ano sabi sa verse 22 ng John chapter 17?
Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita, magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. So again, yung John chapter 17 is also part of that long narrative patungkol po dun sa mga huling sandali na kasama ng Panginoon, ng kanyang mga alagad. So ano daw po yung layunin ng Panginoon? Ano yung goal ng Panginoon sa kanyang prayer na maging isa ang mga alagad? Why? Oh, sorry. Ano yung binigay ni Jesus sa mga alagad upang sila ay maging isa? God has given His disciples the glory that God have given Him in order to make them one. Ano ibig sabihin nun? Binigay ng Diyos ang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin yan? Binigay ng Diyos ang kaluwalhatian. Ako personally, ang pagkakaintindi ko ng kaluwalhatian dito, of course, number one, ibinigay ng Diyos ang kanyang manifestation ng kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na personal niya na pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Diba? Wala namang iba nakakita sa kaluwalhatian ng Ama kundi ang anak. At kung sino man nakakita sa anak, nakakita rin sa Ama. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, God is the exact manifestation of the glory of God. Pero hindi lang po yun ang ibig sabihin nun. We also experience what it means to be, glorified in a sense. Ano ibig sabihin nun? Naranasan natin ng maluwalhati. Ang kaligtasan natin ay isang karanasan ng pagluluwalhati sa atin ng Diyos. Imagine, pinulot lang tayo sa kadiliman. Tayo pinalaya mula sa pagiging alipin. So, kung sa salitang balbal, mga patapon, no, sa kapahamakan sa impyerno. Pero naawa ang Diyos at niligtas tayo. No? Parang pinulot tayo ng Diyos handpicked by God Parang ginawa ng Diyos sa Israel, di ba? Pinili ng Diyos yung Israel, handpicked from the rest of the nations. Tapos tayo, ganun din ang ginawa niya. By way of election, pinili tayo ng Diyos mula sa marami na papunta sa impyerno. Ako para sa akin, that's an expression, that's an experience of being glorified in a sense. Kapag tayo niligtas ng Diyos mula sa pagiging kasama sa mga mapapahamak, and at the end, alam natin yung tinatawag na eschatological glory, kung saan pagbalik ng Panginoong Jesucristo, aalisin yung kasalanan, bibigyan tayo ng glorified body, dadalhin tayo sa new heaven and new earth, yun yung final glory. Natatanggapin natin. So, pwede natin sabihin, hindi lang natin naranasan ng kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesus, kundi tayo mismo ay maluluwalhati sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba exciting yun? Kung totoong Kristiyano ka, you are anticipating glory. Glory po ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung glory na langit, kundi yung glory mismo na may experience natin, that we will ourselves be glorified by God pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro hindi natin masyado maintindihan yan ngayon at di natin masyado may di-describe sa salita yan Kasi limitado yung salita natin At kahit gaano kaganda yung paraan natin ng pagdi-describe ng ibig sabihin ng maluwalhati ng Diyos, mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, mas maiintindihan po natin yan pag nandun na tayo mismo sa araw na yon, kung kailan mararanasan natin na tayo luluwalhatian ng Panginoon. Kaya siguro dapat ang unang tanong tanongin natin ang sarili natin, kasama ba ako sa luluwalhatian ng Panginoon? Ngayon, kung ang sagot mo sa tanong na yun oo, dapat, kung ikaw'y kasama sa mga luluwalhatian ng Panginoon, dapat wag mong hintayin yung huling araw bago mo pa lamang maipakita o maiparana sa iba na ikaw ay nuluwalhati ng Panginoon. Dapat ngayon pa lamang nararanasan na natin yung pagiging maluwalhati in a sense. Ayun nga, paano natin mararanasan yun? Konektado sa mga unang sinabi natin na kung tayo talagang makakaranas ng pagluluwalhati ng Panginoon sa huling araw, dapat ngayon pa lang, pinaparamdam na natin sa isa yon sa pamamagitan ng pag-ibig, diba? At pagkakaisa sa loob ng iglesia.
So kung talagang kasama ka dun sa mga i-glorify ng Panginoon, bibigyan niya ng kanyang kaluwalhatian, dapat ngayon pa lamang ay pinapractice na natin kung anong ibig sabihin ng luluwalhatiin ng Diyos sa huli sa pamamagitan ng ating relasyon na may pag-ibig at pagkakaisa. Tama ba yan? Mali naman yung saka ko na lang patutunayan na ako ay sa Diyos, sa huli na lang. Pero ngayon, mag-i-enjoy muna ako ng buhay ko na naglulublob sa kasamaan. Hindi. Dapat ngayon pa lang, habang tayo papunta dun sa kaluwalhatian na yon, naipapakita at naipararanas at napatutunayan na natin sa mga tao sa labas at maging sa isa't isa sa loob na tayo ay kasama sa luluwalhatiin. Dapat nagmamahalan at dapat iisa. Tama? Tama ba yun? Di ba ang ganda ng church pag ganun? Na meron kang future anticipation ng glory pero meron kang present experience of that glory. Experiential. Ibig sabihin, nararanasan natin sa loob ng church. Hindi siya idea. Hindi lang idea ito, hindi lang theology ito. Okay? Bagamat gusto natin ng theology, nag-aaral tayo ng theology, pero hindi lang to theology inaaral, theology na nararanasan. Kaya nga gospel-driven life, yung topic natin ngayong hapon na ito. So ganun pala yung expectation ng Diyos para sa church. So if we will be glorified just like the Lord at the end, dapat ngayon pa lamang pala pinapractice na natin kung ano yung magiging kalagayan natin dun sa glorified state. Kaya yung church na pag tiningnan mo ngayon parang walang kaluwalhatian, dahil walang pag-ibig at walang pagkakaisa, contradiction yan sa tinuturo ng Biblia patungkol sa ano ba ang church. At ano ba yung church na dinidiktahan ng pamumuhay ng Ebanghelyo? Tama? So ang gospel, hindi lang po ito pinag-uusapan. Ang gospel, hindi lang pinag-aaralan. Dapat ang gospel pinamumuhay. Ang gospel dapat humuhubog sa atin. Kaya nga dapat yung gospel, hindi lang natin yan naririnig dapat pag Sunday during preaching time. Dapat ang gospel, pinag-aaralan din natin sa sarili natin sa devotion time. Diba? Dapat ma-appreciate mo yung gospel, mahalin mo yung gospel. Kasi, di ba, kung ano yung lagi nating pinanonood, minsan nagagaya natin. Tinan mo yung mga mahilig manood ng Korean novela. Tsura na lang sila mga Korean. Di ba? Kilos Korean na rin. Magsalita, Korean na rin sila. Ano? Hindi na pag binati kay hi, pag binati ka na, annyeonghaseyo. Korean na. Ibig sabihin, kung ano yung lagi ka na-exposed, nagagaya mo eh. Diba? So the same goes with the gospel. If we expose ourselves always sa gospel, may influensyahan ng gospel yung buhay natin. And the same goes with the church. Kung laging pinag-aaralan ng church yung gospel, meron kasi nagsasabi na yung gospel dapat pinipreach lang yan sa mga hindi Christian. Mali yun. Dapat ang gospel pinipreach yan kahit sa mga Christian. Kapagkat ang gospel, dapat hinuhubog ang ating kaisipan, pamumuhay, relasyon. Kapagkat ito yung, alam mo yun, naghahanda sa atin para sa isang glorified life in the future. At anong practical manifestation according to our discussion? Love one another and become one with each other. Okay? Conclusion. Ang ating pag-ibig sa isa't isa at ang ating pagiging iisa ay nagsisilbing patotoo sa mundo kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. Dahil dito, napupuri ang Ebanghelyo at ang Diyos na pinagmulan nito. So tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na magdala ng Ebanghelyo. So dapat tayo rin yung isa sa mga kasangkapan para yung Ebanghelyo na ito mapuri ng mga tao. Ay, ganun pala yung epekto ng Ebanghelyo sa tao. Nagmamahalan sila, no? Inuuna nila yung kapwa nila. Hindi nila sinasaktan yung isa't isa. Hindi nga nila chinichismis yung kanyang kapatid eh. Diba? Yung mga ganun bang simpleng-simpleng bagay. Hindi naman natin kailangang makaranas ng pagbabanta
papatayin tayo eh. Tapos, sige ako na lamang pong patayin nyo, wag yung kapatid ko. Hindi naman natin kailangan ng ganun sitwasyon para lang mapatunayan na mahal natin ang kapatid natin. Baka mamaya pag dumating ang ganung sitwasyon, magunahan tayo ng pagtatago. Para tayo mabuhay, ituturo mo yung kapatid mo para siya mamatay. Hindi ganon, di ba? Hindi naman natin kailangan ng ganung sitwasyon eh. Sa pang-araw-araw nating normal na pamumuhay, dapat pinapractice na natin yung ibig sabihin ng luluwalhatiin ng Diyos balang araw. At pagka nangyari pala ito, hindi lang napupuri ang Ebanghelyo, pati ang Diyos na pinagmulan ng Ebanghelyo, bibigyan din ng kaluwalhatian. Okay? May question kayo? So this will be our last lesson dito po sa huling marka ng isang malusog na iglesia na ating pong pinag-aralan for over 2 years. Tagal ano? Tatandaan ko pa yung sinimula natin yan dun sa 3rd floor. At ngayon ay winakasan na natin dito sa ground floor. Okay? Bumaba talaga tayo para matapos siya. Okay, may tanong ba kayo? 3 o 4 sa ating orasan dito sa ating kapilya. Very challenging ito, so I hope we consider this maging sa ating personal na pag-aaral, no, na paano natin magagawa ito sa church. Okay, kaya okay, question? La? Sige, magpahinga na muna tayo. And then 3:30 magsimula po tayo ng ating pananambahan ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.